Gumigewang yung gulong ng truck oh. Kita nyo ba? Ayan oh. Gumigewang ah, sumasayaw. Diba delikado yan? Kakatakot yan ah. Ayun oh. Alam kaya nung driver yan? Ito mga katropa oh. Lapitan natin ng konti ah. Ayan oh. Sumasayaw yo. Yung apat na gulong niya sumasayaw oh. Oh. Kakatakot ka sa bayan. Dapat hindi gumigewang yung gulong. Apat siya gumigewang eh. Pero siguro nararamdaman naman niya nung driver, di ba? Imagine mo na lang anong pwedeng mangyari kung halimbawang kumalas yan, di ba? Ayan oh. Gumigewang oh. Unahan na natin at nakakatakot yan. Apat na gulong yun, oh, gumigewang, oh, sumasyaw na ganun, oh. Container pa naman yun. Sana mahigpit pa naman yung kapit ng ano, ng mga tornilyo nun. Hindi naman talaga dapat gumigewang yun, sa pagkakaalam ko, Kasi ang gulong pagka gumigewang na yan, malamang maluwag yan. Sana ma-double check ng driver. Hindi naman natin pwedeng sabihan yung driver kasi ganito kataas yun, oh. Hindi naman tayo makikita nun, hindi tayo mapapansin nun. Sana ma-double check, oh. At mahirap yun kasi container yun. Ang bilis pa ng takbo. Normal ba yung ganon? Alam ko hindi normal na ang gulong gumigewang habang tumatakbo. Pero yun ang bilis pa ng takbo ng container. Kakatakot ka sa bayan. Kanina kaya lang naman natin naapuna kasi nga katabi natin, harapan natin. At saka pinakita lang natin na gumigewang talaga yung gulong niya. Kaya minsan talaga dapat titingnan mo rin nasa paligid mo yung mga kasabay mong sakyan, lalo na kung malaking sakyan yan. Lalo na kung malaking truck yan. Para agad-agad makalayo tayo. Ito yon yung container na yan. Gumigewang yung gulong. Meron pa siyang isang kasama na kulay dilaw din na container eh. Ayan oh. O diba? Pwedeng hindi pantay yung kain ng gulong kaya gumigewang. Pero delikado pa rin yan. Ayan oh. Masayaw oh. Sumasayaw talaga yung gulong oh. Oh. Ayun oh. Doon sa mga makakapanood nito na expert pagdating sa mga gulong, siguro kahit anong gawin mong tingin, pagka gumigewang na gulong, sigurado hindi na yan safe. Dahil hindi na yan pantay na nakalapat sa kalsada. Lalo na kung ganyan mabigat. Yung container kahit ulan laman niya, mabigat yan. Ngayon kung yan alam naman ng driver, dapat hindi na siguro binabiyahe yan. Hindi naman natin maano yung ano ng driver kasi mataas para sana masabi natin o malaman natin kung alam niya talaga na ganun yung kondisyon ng gulong niya, yung takbo ng gulong. Sana okay pa rin naman yung takbo. Huwag naman sana kung anong mangyari at maraming madadamay sigurado. Pero pagka mga ganun mga katropa, syempre layo na tayo. Hindi naman tayo totally lumapit, malayo naman tayo para lang matamaan ng camera natin yung kondisyon ng gulong. Pero sana wala namang mangyaring hindi maganda. Alright. Alam niyo mga katropa, isa sa mga hindi natin maiiwasan dyan habang tayo lumalarga, yung mga bigla na lang tayong malulubak o madadaanan natin yung mga malaking butas sa kalye. Isa magugulat na lang tayo, bigla na lang tayo lalagabag, blagag, ganun. Kasi hindi natin nakita yung butas. Kung meron tayong hindi nakita yung lubak, bigla ka na lang magugulat, meron palang malaking butas sa dinadaanan natin. O di kaya malaking nakaumbok na semento o lupa sa mga dinadaanan natin. Gaya ng mga ganito, ayan oh. Alam niyo naman, yung mga ganyang malalalim na lubak o humps, malakas po talaga makasira ng shock natin yan mga katropa. Nalubak ka pa ng masyadong malalim mga katropa, mawala ka pa sa balansin yan, pwede ka pang sumemplang. Depende pa yan sa laki o lalim ng butas na madadaan o bigla. Kaya isa yon mga katropa sa i-share ko sa inyo, paano ba magbigay ng signal o senyales dun sa mga nasa likuran natin. Kung halimbawa tayo man ay nakaiwas dun sa lubak na malalim, yung nasa likuran natin, mabibigyan natin ng pagkakataon para makaiwas dun sa lubak na nalampasan natin. Lalo na pagka nasa ganito tayo na medyo highway, medyo mabilis ang takbo, minsan magugulat ka lang kasi hindi ka na makakaiwas na may lubak pala. Hindi naman kasi lahat ng oras makikita natin yung mga lubak na dadaanan natin di ba? Minsan pagkaganyan medyo dikit-dikit, may nauuna sa yung 4 wheel sa unahan, madadaanan niya sa ilalim niya yung lubak.
Tapos mabibigla ka na lang, paglampas niya, lubak pala, nagaya ng ganyan. Limbawa, yung mga manhole na medyo malalim, patindi rin po ang tama sa mga motor natin, mga katropa. Medyo rin yun sa mga shock natin, mabigat din po dating nun. Kailangan nakaredy po yung mata natin dito sa dinadaanan natin para makaiwas tayo sa mga lubak. Ayun, gaya nun. Lalo na po minsan, pag medyo matulin tayo, minsan hindi na natin maiwasan yan kung yung lubak na nandyan. Minsan madadaanan na lang po natin yan kasi pag bigla po natin yung inilagan, baka naman mawala po tayo sa baka gumewang po yung ating motor. So, paano nga ba yung tamang senyas, mga katropa, para ipaalam natin sa nasa likuran natin na may malaking lubak sa kanyang dadaanan? Ilang respeto na rin po doon sa mga tropa nating riders dyan para naman hindi sila madali nung lubak na nadaanan natin. Kumbaga, bibigyan natin sila ng, ng signal para maiwasan nila yung lubak na nadaanan natin. So halimbawa naman sa gilid tayo napadama, mga katropa, halimbawa itong butas na to kasi may kalaliman din itong mga ganitong butas di ba? So halimbawa padaan tayo, mga katropa. Unang-unang gagawin natin dyan ay ibababa natin to paa natin. Depende kung saan po nakatutok yung yung lubak. So halimbawa nandito sa kabila o nandito sa kaliwa yung lubak o yung medyo malalim na part na ituturo natin, gagamitin po natin yung ating kaliwang binti. Lalapag lang po natin ng ganyan. Turo lang po natin ng ganyan, mga katropa. Ayan Kumbaga habang tumatakbo tayo, madadaanan natin yan na nakaturong ganyan. So nakababa na po yung paa natin ganyan. Ayan. Tapos dadaanan natin ganyan. Yung way na yon, mga katropa, doon natin itinuturo na meron pong butas, may lubak dito sa part na to. Yung paa po natin ang gagamitin natin panturo. Kasi kadalasan syempre yung kamay natin, gamit natin yan dito sa ating manibela. May tuturo nyo yun bilang signal doon sa nasa likuran ninyo. Baba ng paa, tapos turo pong ganyan. Ayan. Yun na yung pinaka magiging signal natin doon po sa nasa likuran natin para maiwasan nila yung butas o yung lubak. So para maiwasan, tuturo po natin ganyan yan. Ito pa. Ayan. Ayan. Kumbaga, yung paa natin yung gagamitin natin, mga katropa, para maituro natin kung saan part yung lubak na madadaanan natin para hindi na po nila madaanan, para maiwasan na po nung nasa likuran natin. Hindi lang naman po sa mga lubak na gagamit yun, mga katropa. Halimbawa, meron tayong nakitang bato na nakaharang po dyan. Pwede rin natin gawin yun. Ibaba din natin yung paa natin, tapos ituro po natin kung nasa banda yung bato para maiwasan. Pagka may mga rides tayo, mga katropa, pwede rin po natin gamitin yun. Halimbawa, magkaka-convoy na po tayo ng mga tropa natin sa rides. Nauuna, siya po yung magbibigay ng signal para sa mga nasa likuran kung ano yung mga nadadaanan po niya na lubak. Para automatic, yung kasunod po nun, yun din ang gagawin para mabigyan din naman niya ng signal yung nasa likod niya. Para lahat po, habang magkaka-convoy kayo, maiwasan niyo po yung lubak. So gaya po nito, mga katropa, ayan may butas dito, ayan, tuturo po natin, ayan. Sa bandang kaliwa naman, ayan, ayan. Ito yung tinuro natin kanina na butas, medyo may kalaliman talaga siya, So yung ginawa natin kanina, tinapat natin yung paa natin kanina para ituro yung butas, para maiwasan ng mga paparating na rider. Pag gagawin po natin yon, syempre kailangan mag-ingat din po tayo para yung balanse po natin hindi naman po maging alanganin. Ituro ko naman sa inyo, mga katropa, kung paano yung dalawa yung lubak. So halimbawa, ayan, tingkabila po yan. Subukan lang natin ganyan, ayan. Tapos sa gilid, ayan. Ito pa, ayan. Para mapakita po natin doon sa nasa likod natin na may lubak na madadaanan. Plus ayan pa, mga katropa. Tapos syempre turo, ayan, ganyan. Okay? Basta siguraduhin nyo na, mga katropa, na nasa tamang balanse rin po tayo. Dahil baka naman po tayo medyo mawala din sa balanse, delikado po yung para sa atin. So yun, mga katropa, magagamit naman po natin yun usually pagka may mga rides tayo, pagka naka-convoy tayo ng mga tropa natin dyan. So halimbawa tayo nauuna, tayo po yung magtuturo kung saan yung mga bandang may lubak, kaliwa man yan o kanan, para yun din po ang sundan nung nasa likuran natin. Yun din po ay tuturo niya para doon sa nasa likod naman niya. Tapos and so on and so forth na po yun, mga katropa. Yun po yung kung paano natin bibigyan ng signal o senyales yung nasa likuran po natin na rider. Okay? Para iwas disgrasya yun, mga katropa. Kasi syempre yung iba
ginagawa din naman po yan para sa atin. So para matutunan lang po natin kung paano yung paraan para maiwasan po yung mga disgrasya sa kalye mga katropa. So ganun lang po yung gagawin natin doon. Paalala ko lang mga katropa na once na gagawin po natin yung kailangan po tama po yung balanse naman natin para hindi po tayo gumewang, hindi po tayo mislide o hindi po tayo mailang. Kailangan malayo pa lang nakikita na po natin yun. Kaya nga dapat po alerto po tayo sa mga lubak para agad-agad makapag-ready tayo ng pagbabalansi natin para maituro po natin na maayos kung saan bandang lugar yung ituturo natin na may lubak. Okay? So yun naman po bilang respeto at saka malasakit po sa mga kapwa natin rider sa kalye. So yun lang po mga katropa. Lagi po natin tatandaan, magbaon tayo lagi ng sobrang pag-iingat sa kalye mga katropa. Ares po sa inyo at syempre, keep safe. Alright? Let's go!